Ilang oras bago magsimula ang ikapitong round ay inalala ni Brunhilde ang mga sinabi sa kanya ni Buddha katapos ng naging laban nito. Dahil parang may alam na din ito tungkol sa iba pang mga plano niya na kahit si Gol ay hindi din alam. Nakasalubong niya ang kanyang doppelganger pero alam niya na kung sino ito. Ito pala ay si Mitchell Nostradamus na isa din sa napili niya na lumaban sa Ragnarok. Dahil may pagkapasaway ito ay binalaan niya ito na tatanggalin sa Humanities Champion at ibabalik sa Helheim. Nagkunwari ito na nalulungkot pero alam niya na kahit hindi niya ito pinili ay magagawa pa din itong makalabas ng Helheim. Dahil ito lang naman ang nag-iisang tao na ipinatapon sa Helheim matapos muntikan ng sirain ng Bifrost. Ang Bifrost ay isang gate na nagkokonekta sa Valhalla at Helheim. Binuo ang gate na ito matapos ang digmaan sa pagitan ng Valhalla at Helheim upang maiwasan ang anumang pagsalakay mula sa magkabilang banda. Tanging mga chief gods lang ang pwedeng makalabas-masok dito kabilang sila Zeus, Hades, Shiva at Odin. Pinabalik muna ni Brunhilde si Nostradamus sa kanyang waiting room sapagkat hindi pa naman ito ang lalaban sa ikapitong round. Dahil muling naging tabla ang standing ng Ragnarok ay naisip ni Brunhilde na samantalahin ang pagkakataon na ito na mag-all out at lamangan ang mga Diyos. Biglang dumating si Gol para ipaalam sa kanya na maayos na umano ang kalagayan ni Buddha at kailangan na lang nitong magpahinga muna. Matapos raidorin ni Buddha ang mga Diyos ay namroblema muna sila Zeus sa ipapalit nila dito. Biglang naramdaman ni Ares na parang siya ang gusto ni Hermes na pumalit kay Buddha para sa ikapitong round. Kaya nakaramdam tuloy siya ng takot dahil nakita niya mismo kung gaano kalalakas ang mga kalahok sa panig ng mga tao. Pero kung hindi siya pumayag ay maaapektuhan ng kanyang dangal bilang God of War. Buti na lang ay naunahan siya ni Hades na magsabi kaya nakahinga siya ng maluwag. Kasalukuyan namang hinahanap ni Qin Shi Huang ang kanyang waiting room dahil nawawala pala siya matapos siyang lumabas saglit ng kanyang waiting room. Nakita niya sa unahan ng VIP seats kaya inisip niya kagad na ito na siguro ang hinahanap niya. Ngunit VIP seats pala ito para sa mga Diyos kaya nagtaka na lang sila Ares nang makita nila si Qin. Naisip naman kagad ni Hermes na baka nawawala lang si Qin kaya sinubukan ni Ares na ituro dito ang upuan para sa mga tao. Papalabasin niya na sana ito nang bigla na lang siyang binalibag nito. Dito na mas napaisip si Hermes kung sino kaya ang taong ito na madali lang pinabagsak si Ares. Sinabihan sila ni Qin na hindi mahalaga kung nasaan man sila sapagkat ang lahat na inuupuan umano nito ay trono na din ito. Dahil dito ay nagalit na si Ares pero nang muli niyang hinawakan si Qin ay inulit lang nito ang ginawa nito sa kanya. Dito na naging interesado si Hermes kay Qin kaya nang humingi ito ng maiinom ay binigyan niya kaagad ito ng honey water. Pagkabangon ni Ares ay bigla namang dumating dito si Gol na kanina pa pala hinahanap si Qin. Dumating din si Brunhilde para ipaalam kay Qin na siya na umano ang lalaban sa ikapitong round kaya bigla itong nasabik. Gusto ni Brunhilde na magtungo na sila sa contestant entrance pero hindi na umano ito kailangan ni Qin. Nang ipakilala na siya ni Heimdall ay nagtipon-tipon ng mga dating emperors ng China. Ito pala ay para buhatin ng red carpet na dadaanan ni Qin pababa. Nababahala naman si Gol kung kaya ba ni Qin na makipaglaban kahit may takip ang mata nito. Nang makababa na si Qin ay dito na din nagpakita ang kanyang Volunder na si Alviter na inis na sa pag-uugali ni Qin. Kaya nilambing na lang ito ni Qin at bumigay din naman ito kaagad. Habang papasok na sa stadium si Hades ay nilapitan siya ng isa sa tagapaglingkod ni Poseidon na si Proteus. Nakiusap ito na gamitin niya umano ang trident ni Poseidon para ipaghiganti ito sa mga tao. Alam niya na hindi ugali ni Poseidon ang makiusap na ipaghiganti ito pero napagdesisyonan niya pa din na tanggapin ang trident at ipagsanib ito sa kanyang bident. Nang ipakilala na siya ni Heimdall ay nagulat ang mga Diyos dahil hindi nila inaasahan na pati ang hari ng Helheim ay sumali na din. Pagkasimula ng laban ay ipinaalala niya kay Qin na wala siyang personal na galit dito pero kailangan itong maramdaman ang kanyang galit sa mga tao matapos ang sinapit ni Poseidon. Nauna siyang umatake na parang kahawig ng ginawang atake ni Poseidon. Nagawa itong mailagan lahat ni Qin kaya ginamit na ni Hades ang Persephone Kalichuran at sa sobrang lakas nito ay dito na nagtamo ng pinsala si Qin. Muling sumugod si Hades gamit naman ang Persephone lore pero nagawa itong mapalihis ni Qin at na-counter si Hades gamit naman ang isa sa Chiyo armor form na tinatawag na Force of the Phoenix. Nagulat na lang ang mga manunood na si Hades ang tumilapon kahit siya naman ang umatake. Ang salitang Chiyo pala ay kinuha mula sa pangalan ng isang demon god na naghihirang dati sa China kung sino ang magiging hari. Pero nang magdeklara si King Qin ng Unification of the Nations ay nagtungo siya sa silangan para akyatin mag-isa ang Mount Tai. Pagkadating niya sa tuktok ay nakaharap niya dito si Chiyo.
Alam nito ang ninanais niya na maging emperor o maging hari ng mga hari. Pero kailangan niya umano munang mag-alay ng 10,000 katao at lumuhad din dito. Ibinigay niya naman kagad ang inihanda niyang alay ngunit isa lang pala itong clay doll. Katapos ay nilinaw niya kay Chiyo na mas gugustuhin niya na lang na masawi kaysa lumuhad sa isang kasuklam-suklam na nilalang. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagalit ng sobra si Chiyo at dito na sila naglaban. Tumagal ng 6 na araw ang kanilang labanan at matagumpay na natalo ni Chin si Chiyo. Dahil sa sinapit ni Hades ay muling naalala ni Ares ang ginawa sa kanya kanina ni Chin. Base sa obserbasyon ni Hermes ay parang ibinalik lang ni Chin ang puwersa galing sa atake ni Hades. Kaya parang napuruhan lang si Hades ng sarili niyang atake. Tinanong ni Hades si Chin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hari. Kagad naman itong sinagot ni Chin na siyang ikinagulat ni Hades at natawa na lang ito. Dahil dito ay natawa din si Chin kaya nagtawanan muna silang dalawa. Inihalin tulad ni Hades si Chin kay Poseidon dahil para sa kanya ay ito talaga ang karapat-dapat sa titulo ng isang hari. Sa ngalan nito ay hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na matalo sa kinikilalang hari ng mga tao. Muli siyang umatake pero sa pagkakataon na ito ay ibang klaseng atake na ang kanyang ginawa. Ginamit naman muli ni Chin ang Force of the Phoenix pero may naisip na palang plano si Hades para hindi umubra ang teknik ni Chin. Dahil dito ay matagumpay na napabagsak ni Hades si Chin. Gayunpaman ay hindi pa din ito naging sapat para tuluyang talunin si Chin. Dahil sa dugo na nagkalat sa kanyang blindfold ay napilitan na lang siya na tanggalin ito at muling naghanda para ipagpatuloy ang kanilang laban ni Hades. Muling umatake si Hades at sa sobrang bilis ng kanyang mga atake ay nadadaplisan dito si Chin. Katapos ay inulit din niya ang napakalakas niyang atake pero may pasimpleng ginawa si Chin na hindi niya namalayan dahilan para manghina siya saglit at magkaroon si Chin ng pagkakataon na makakounter. Pero nang makita niya ang mga pinsala na natamo ni Hades ay naramdaman din niya ang mga ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban at dahil hindi napansin ni Hades ang ginagawang teknik ni Chin ay napuruhan naman siya ngayon ng Chiyu Lance Form Talon of the Dragon of Mount Tai. Pero sa pagkakataon na ito ay nakita niya na ang rason bakit nagagawa siyang ma-counter ni Chin. Nakikita pala ni Chin ang mga linchpin o ang mga tinatawag niyang star. Kapag napupuruhan ng mga ito ay nagugulo dito ang daloy ng Chi at ito ang secret technique ng Chiyu Bao Form Torrent of the Tortoise. Nang mapansin nila ang iniindang pinsala ni Chin sa kanyang tagiliran ay dito na nila nalaman ang rason bakit ito may suot na blindfold. Para kay Hades ay malaking pabigat ang kalagayan na ito ni Chin pero para kay Chin ay patunay lang ito na siya ang pinakadakilang hari. Ikwinento ni Brunhilde kay Gol ang mga pinagdaanan ni Chin nung nabubuhay pa siya sa mundo ng mga tao na kinilala ding most cursed prince ng kasaysayan. Nung kasagsagan ng Battle of Chanping ay iniutos ng Qin General ang pagpapalibing ng buhay sa napakaraming sundalo ng Zhao. Sa sumunod na taon ay nakabuntis naman ng babaeng Zhao ang royal hostage na si Prince Zichu at ang naging anak nila ay si Qin Shi Huang na may totoong pangalan na Yingxing. Pero pagsapit ng 2 taong gulang ni Yingxing ay iniwan siya ng kanyang ama para umuwi sa kaharian ng Qin at maging ang kanyang ina ay inabandona din siya. Kahit nalaman na ng kasalukuyang hari ng Qin ang tungkol sa kanya ay hindi pa din siya pinansin nito. Kaya nanatili siyang hostage ng Zhao dahilan para maranasan niya ang galit ng mga ito. Isang araw ay nagkaroon siya na bagong caretaker at ito ay si Chunyan. Hindi ito makapaniwala sa nagiging reaksyon niya dahil kahit may mga sinasabi itong mga masasakit ay pinipilit pa din niya ng ngumiti. Wala na itong nagawa pa kaya naglinis na lang sila ng bahay dahil ayaw nito na matulog sa napakaruming bahay. Katapos nilang maglinis ay nagtungo naman sila sa pamilihan para mamili ng kanilang kakainin. Napansin ni Chunyan si Yingxing na nakatingin sa steamed buns. Dahil naawa siya dito ay bumili siya ng steamed buns ngunit nang makita ng tindero si Yingxing ay nagalit ito at hindi inayos ang pagbibigay ng steamed buns na siya namang ikinagalit ni Chunyan. Ngunit nagulat na lang sila sa naging reaksyon ni Yingxing at dito na din sila napansin ng ibang tao na galit din kay Yingxing. Pagsapit ng gabi katapos nilang maghapunan ay napansin ni Chunyan ang peklat sa katawan ni Yingxing at dito niya na nalaman ang kalagayan nito. Akala niya ay sinasaktan ito ng mga taong may galit dito ngunit dahil pala ito sa tinatawag na mirror touch synesthesia. Hindi alam ni Yingxing kung kailan ito nagsimula pero sa tuwing may nakikita umano siyang nasasaktan o nakakaramdam ng puot ng ibang tao para sa kanya ay nagsisilabasan din ng mga sugat sa buo niyang katawan. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ay muntikan ng bumigay ang kanyang katawan. Iniisip niya na lang na parusa ito sa kanya dahil natural lang na magalit sa kanya ang mga Zhao. Pero hindi ito matanggap ni Chunyan dahil para sa kanya ay inosenteng bata si Qin.
May karapatan din umano siyang magalit, umiyak at mamuhay ng gusto niya. Hindi niya kailangan patayin ang kanyang puso para itago lang ang totoo niyang nararamdaman. Dahil sa mga sinabi ni Chunyan ay hindi na din napigilan ni Yingxing na mapaiyak at ilabas ang totoo niyang nararamdaman. Kinabukasan ng umaga ay binigyan siya ni Chunyan ng tela para takpan ang kanyang mga mata para mabawasan man lang kahit papano ang sakit na nararamdaman niya. Simula nung araw na iyon ay naging masaya na din ang kanilang pamumuhay. Makalipas ang 2 taon ay nasawi ng magkasunod ang mga hari ng Qin at pumalit sa kanila si Zichu. Dahil dito ay naging Crown Prince si Yingxing na may karapatan bilang sumunod na hari sa kanyang ama kaya kaagad siyang sinundo para dalhin na sa kaharian ng Qin. Ngunit habang nasa daan na sila ay bigla naman silang tinambangan ng mga kawal ng Zhao. Dahil hindi na isang panauhin ng Zhao King si Yingxing ay hindi na ito pinalampas pa ng mga may galit kay Yingxing na makapaghiganti. Napagdesisyonan ni Yingxing na makipaglaban din pero pinigilan siya ni Chunyan dahil trabaho umano nito na protektahan siya. Nilabanan nitong mag-isa ang mga kalaban ngunit dahil sa dami ng mga ito ay hindi niya naiwasan ang atake ng isa. Mabilis ding kumilos ang isa para atakihin din siya at dito na siya bumagsak. Kaagad na nilapitan ng kalaban si Yingxing para iligpit na ito ngunit muling nakabangon si Chunyan at nagawa pang mailigpit ang kalaban. Muling bumagsak si Chunyan at pagkalapit sa kanya ni Yingxing ay dito niya na inamin ang totoo bakit siya namasukan na maging caretaker ni Yingxing. May anak pala siya na nasama din sa mga nailibing ng buhay. Kaya matapos niyang malaman na nangangailangan ng caretaker para kay Yingxing ay kaagad siyang nag-apply para sana makapaghiganti. Pero hindi niya na ito ginawa matapos niyang mapagtanto na posibleng magkaroon ng isang hari na may kakayahan na maramdaman ang sakit na nararamdaman ng iba at ito ang maging daan baka sakaling magbago din ang kanilang mundo. Nais niya sana ay maging pinakadakilang hari si Yingxing at kaagad namang nangako si Yingxing na tutuparin niya ito. Katapos bawian ng buhay si Chunyan ay matagumpay na nakarating si Yingxing sa Xianyang o sa kapital ng Qin. Kaya nang pumanaw ang kanyang ama ay siya kaagad ang pumalit sa edad lamang na 12. Makalipas ang 25 taon simula ng kanyang pamumuno ay naging si Qin Shi Huang na siya at naging kauna-unahang emperor na namuno sa kasaysayan ng China. Dahil sa kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban ay nagkaroon siya ng kakayahan na makita ang linchpins of Qi o ang stars. Aminado siya na malakas nga si Hades pero may pangako siya kay Chunyan na maging pinakadakilang hari kaya hindi siya pwedeng matalo sa kahit na sino man. Sa tulong ng nakatagong kapangyarihan ni Alviter na Defender of the Army ay naging mas nakakatakot pa ang kanyang teknik na makita ang stars. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban at dahil alam na ni Hades ang teknik na ibinabato ni Qin ay nagagawa niya na itong mapigilan kahit hindi niya makita ang mga ito kaya napuruhan niya si Qin ng kanyang cornucopia. Gayunpaman ay may mga nakakalusot pa din sa mga ito at dito na din ginamit ni Qin ang Chiyu Halberd form Waning Moon of the White Tiger. Pero sa inaasahan ay nagawa din itong masangga ni Hades. Kasalukuyan namang sinusubukan ni Beelzebub ang bago niyang nilikhang halimaw para magligpit sa kanya. Pero katulad ng mga nauna niyang nilikha ay isa din itong palpak. Sinubukan pa nitong tumakas ngunit biglang may dumating para pigilan ito kaya hindi pa din ito nakaligtas. Ito pala ay si Adamas na buhay pa pala at si Beelzebub din ang nagligtas sa buhay nito dahil na din sa utos ni Hades. Nagtataka si Adamas kung bakit hindi nanood ng laban ni Hades si Beelzebub. Katwiran ni Beelzebub ay hindi na ito kailangan pa dahil hindi niya nai-imagine na matatalo sa laban si Hades. Dahil sa ipinapakita ni Qin ay naghihiyawan na ang mga tao at nanood din pala si Chunyan kasama ang kanyang anak. Bigla namang nakaisip ng paraan si Hades kung paano niya masasaktan si Qin at ito ay ipakita kay Qin habang sinasaktan niya ang kanyang sarili. Akala ni Ares ay nababaliw na si Hades pero hindi na nagulat pa dito si Zeus dahil kilala niya si Hades na isasakripisyo ang kahit ano para lang manalo. Bigla itong sumugod kaya dali-daling pinunterian ni Qin ang linchpin nito ngunit hindi na ito umubra pa. Ginamit pala ni Hades ang kanyang dugo para malaman niya kung may dumapo bang air bullet sa kanyang katawan. Dito lang nalaman ni Ares na hindi pala ordinaryo ang dugo ni Hades na kilala din sa tawag na Pluto Ichor. Gamit ito ay mas nagiging makapangyarihan pa ang isang divine treasure. Pero ang kapalit naman nito ay pwede din niya itong ikasawi sakaling maubos ang kanyang life energy. Ginamit ni Hades ang kanyang trump card na tinawag niyang Ichor Desmos. Sinubukan pa itong sanggain ni Qin ngunit sa sobrang lakas nito ay tumagos pa din ito. Bilang nakakatanda sa magkakapatid ay walang plano si Hades na magpatalo. Pinatunayan na dati pa ni Hades ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid nung malagay sa matinding krisis ang Valhalla. Nangyari ito nung matapos hindi matanggap ng primordial goddess na si Gaia ang pagpalit ni Zeus kay Cronus.
Gamit ang kanyang mga gigantes ay umatake sila at tinawag ang digmaan na ito na Gigantomachy. Sa sobrang lakas ng kanilang puwersa ay nahirapan ng sobra ang mga Greek gods. Pero hindi nagpatinag dito si Zeus na mas lalo lang nasabik na harapin na ang mga higanti. Katapos mismo ng kanilang pagpupulong ay nalaman ni Hades sa kanyang alagad ang pagsalakay ng Titan gods mula sa Tartarus. Ang Tartarus ang pinakamalalim na bahagi ng Helheim kung saan nakakulong ang mga kasuklam-suklam na mga Diyos katulad sa mga alagad ni Cronus. Ibig sabihin lang nito ay sabay na silang inaatake sa magkabilang banda at di magtatagal ay makakapasok na ang mga Titan gods sa Valhalla. Sinubukan ni Poseidon na alamin ang problema pero hindi sinabi ni Hades kung ano ito. Kaya habang nilalabanan nila Zeus ang mga higanti ay mag-isa namang nilalabanan ni Hades ang mga Titan gods. Matapos matalo nila Zeus ang mga higanti ay dito na nalaman ni Poseidon kung bakit hindi nagpakita si Hades. Kagad siyang nagtungo ng Helheim at pagkadating niya dito ay tapos na din si Hades na labanan ang mga Titan gods. Sinabihan niya ito kung gaano kadelikado ang ginawa nitong labanang mag-isa ang mga Titan gods. Pero katwiran lang nito sa kanya ay natural lang umano na protektahan ng pinakamatanda sa magkakapatid ang mga nakababata niyang kapatid. Kaya katulad sa nangyaring iyon ay naniniwala si Ares na hindi din sila bibiguin ngayon ni Hades. Nagtataka naman si Hermes kung bakit kaya matindi ang pagkahumaling ni Hades sa kanyang mga kapatid. Biglang dumating dito si Adamas kaya gulat na gulat sa kanya si Ares. Dahil dito ay ipinaliwanag ni Hermes kay Ares ang lahat kung bakit buhay pa din si Adamas. Dahil nakatatak na sa isipan ng mga Diyos na wala na si Adamas ay nagkaroon siya ng bagong pangalan at ito ay Adamantine. Sinagot ni Adamas ang tanong ni Hermes at ito umano ay dahil mahal lang talaga ni Hades ang kanyang mga kapatid. Dahil sa matinding pinsala na natamo ni Chin ay naapektuhan din dito si Alviter. Sa sitwasyon na ngayon ni Chin ay alam nila Kogera na mahihirapan na si Chin na labanan si Hades. Kinausap ni Chin si Alviter para ipaalam dito ang kanyang plano na ibuhos na ang lahat sa susunod niyang atake. Dahil dito ay muling nag-transform si Alviter para maging espada sapagkat ang pinakamatinding depensa ay ang umatake. Nararamdaman nila pareho ni Hades na nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang labanan. Pagka-atake ni Hades gamit ang kanyang Ichor Eos ay tinapatan naman ito ni Chin ng Chiyo Sword Form Swallow Slash of the First Emperor. Ngunit natalo dito si Chin dahilan para mapuruhan ang isa niyang braso. Pero hindi pa din siya sumuko at muli siyang bumangon para ipagpatuloy ang laban. Dahil dito ay muli lang naalala ni Chunyan ang naging pangako sa kanya ni Yingxing na magiging pinakadakilang hari ito. Para sa iba ay napakaliit na lang ng tsansa ni Chin na manalo pero nakikita ni Okite sa mga mata ni Chin na hindi pa ito sumusuko. Sinabi ni Chin kay Alviter ang kanyang plano at ito ay gamitin muli ang Force of the Phoenix. Naunang umatake si Hades gamit muli ang Ichor Eos pero sinangga ito ni Chin gamit ang Force of the Phoenix. Ngunit ang hindi inaasahan ni Hades ay pupunteryahin pala ni Chin ang star ng kanyang Desmos. Katapos ay dito na ginamit ni Chin ang Chiyo Sword and Armor Form Swallow Slash Force of the First Emperor. Sinubukan pa itong tapatan ni Hades pero nanaig pa din ang atake ni Chin dahilan para mapuruhan siya ng espada nito. Balak pa sana niya na umatake sa huling pagkakataon pero hindi na siya hinayaan pa ni Chin. Kaya dito niya na din kinilalang hari si Chin at bago siya maglaho ay humingi muna siya ng tawad sa kanyang mga kapatid na nabigo siya sa kanyang sinumpaan. Babagsak na din sana si Chin pero buti na lang ay pinilit niya na manatiling nakatayo. Dahil dito ay hinirang na siya ni Heimdall na panalo sa ikapitong round ng Ragnarok. Kagad na naghiyawan ang mga tao habang hindi naman makapaniwala ang mga Diyos sa pagkatalo ni Hades. Nagtataka naman si Risk kung paano nagawa pa ni Chin na manalo kaya ipinaliwanag ito sa kanya ni Kogera. Dahil umano sa dugo ni Hades na bamalat sa kanyang sandata ay nagkaroon din ito ng buhay. Kaya nakita ni Chin ang linchpin of Chin ito at ito mismo ang kanyang pinunterya dahilan ng paghina ng ultimate technique ni Hades. Gamit naman ng Force of the Phoenix ay matagumpay niyang nasira ang sandata ni Hades. Sa tindi ng pinsala na natamo nila Chin at Alviter ay dali-dali silang itinakbo sa hospital. Sa sobrang galit ni Adamas ay umalis ito kagad para puntahan si Chin at maghiganti dito dahil wala na umano itong pakialam sa patakaran ng Ragnarok. Kaya habang papunta sana sila Brunhilde kay Buddha para bisitahin ito ay nakita sila ni Adamas. Kagad na lumuhad si Brunhilde para magbigay respeto kaya dito na nalaman ni Gol na si Adamas pala ang nasa harapan nila dahilan para magulat ito sapagkat ang pagkakaalam din nito ay patay na si Adamas. Tinanong ni Adamas si Brunhilde kung nasaan si Chin ngunit tumanggi si Brunhilde na sabihin ang kinaroroonan ni Chin.
Sa galit ni Adamas ay umatake ito ngunit dumating dito si Beelzebub para pigilan siya. Hindi sang-ayon si Beelzebub sa balak niyang gawin sapagkat madudungisan lang nito ang dignidad ng mga Diyos at ni Hades. Napilitan na lang si Adamas na umalis dito pero binalaan naman ni Beelzebub si Brunhilde dahil hindi lang umano sila ni Adamas ang hindi na makapagpigil na lipulin ang sangkatauhan. Habang nagpapahangin si Buddha sa paborito niyang tambayan ay nilapitan siya ng isa sa kalahok ng Ragnarok sa panig ng mga tao na si Kintoki Saketa. Tumakas lang pala si Buddha sa hospital at hindi din ito alam nila Brunhilde. Matapos maibigay ni Kintoki ang kanyang mga request ay dito na siya humiling ng pabor kay Kintoki. May gusto siyang ipahanap dito na alam niyang magpapagimbal sa Ragnarok. Ang tinutukoy pala niya ay ang Dragon Slayer hero na si Siegfried. Pinuntahan ni Beelzebub si Hermes para ipaalam dito na siya na ang lalaban sa susunod na round ng Ragnarok. Nanggagalaiti naman sa galit si Brunhilde matapos nitong malaman ng pagtakas ni Buddha sa hospital. Muling inalala ni Gol ang mga sinabi ni Beelzebub at alam ni Brunhilde na mahihirapan talaga ang mga Diyos na tanggapin ang pagkatalo ni Hades. Binisita nila ang susunod na kalahok na isasabak nila at ito ay si Nikola Tesla. Siya lang naman ang henyo na maraming naimbento at nadiskubre na mapag hanggang sa kasalukuyan ay napapakinabangan pa din ng mga tao. Na parang mahika ang kanyang mga gawa pero ito ang salita na pinakaayaw ni Nikola dahil ang kanyang mga ginagawa ay hindi mahika kundi isang siyensya. Matapos makumpirma ni Brunhilde na natapos na ni Nikola ang kanyang pananaliksik ay dito niya na tinawag si Gondal na siyang magiging divine treasure ni Nikola. Nang magpakita ito ay kaagad itong nilapitan ni Nikola para tanungin kung kaya ba nitong iaalay sa kanya ang katawan nito. Dahil pumayag din ito kaagad ay dito na nila isinagawa ang Volunder. Misyon ngayon ni Nikola ay higitan ang mga Diyos gamit ang siyensya. Ipinakita dito ang malungkot na pamumuhay ni Beelzebub dahil pinaniniwalaan siyang sinumpa umano ni Satan. Kaya halos wala ni isa ang may gusto na lumapit o makipagkaibigan sa kanya sapagkat kapahamakan lang umano ang dala niya. Pero may tatlong anghel ang hindi natakot na lumapit sa kanya at ito ay sila Azazel, Samael at Lucifer. Niyaya siya ng mga ito na sumama dahil pupunta umano sila sa Eden. Sinubukan niyang itaboy ang mga ito pero hindi nakinig sa kanya si Lucifer. Dahil sa sobrang pagkamakulit ng mga ito ay matagumpay nilang napapayag si Beelzebub na sumama sa kanila. Sa ilang oras ng kanilang pagsasamahan ay madami silang nagawang kalokohan at mga masasayang bagay kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman na din ni Beelzebub ang pakiramdam na magkaroon ng kaibigan. Sa isip-isip niya na sana ay ganito na lang sila palagi na magkakasama habang buhay. Kinaumagahan ng magising siya ay nagtaka siya na nakatulog pala siya. Nang mahawakan niya ang dugo sa kinauupuan niya ay dito niya na napansin sila Lucifer na pare-parehong wala ng buhay. Dahil dito ay naisip niya kagad na baka totoo nga na sinumpa talaga siya ni Satan at nasa paligid lang ito. Sa sobrang galit niya kay Satan sa ginawa nito sa kanyang mga kaibigan ay nagkaroon tuloy siya ng rason para mabuhay at ito ay iligpit si Satan. Simula nung araw na iyon ay ginugol niya ang kanyang oras sa pananaliksik sa totoong katauhan ni Satan. Hanggang isang araw ay may isang Diyosa ang lumapit sa kanya na nagpakilala sa pangalang Lilith. Nais nito na tulungan umano siya sa paghahanap kay Satan. Sa una ay hindi niya ito pinansin pero nang malaman niya na kababata pala ito ni Lucifer ay dito na siya pumayag na makipagtulungan dito. Lahat ng may kinalaman kay Satan ay magkasama nilang ginalugad ngunit hindi pa din nila ito matuntun. Isang gabi ay nanaginip siya kay Satan kung saan hawak-hawak nito sila Lucifer. Bigla siyang nagising kaya dali-dali siyang tiningnan ni Lilith. Hindi niya pa din matanggap ang pagkasawi nila Lucifer dahil sa kanya. Dahil dito ay may mga naikwento si Lilith tungkol kay Lucifer para mapagaan ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakataon na ito ay muli siyang nagkaroon ng kaibigan na handang samahan din siya kagaya kina Lucifer. Ngunit nagising siya muli na nagkalat na ang dugo sa kwarto dahil inatake niya pala si Lilith. Dito niya na napagtanto na siya lang din pala ang umatake kina Lucifer. Sa sobrang takot niya sa kalagayan ni Lilith ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Naintindihan naman siya ni Lilith at pinatawad din siya kaagad dito. Dahil dito na nagtatapos ang kanilang pag-iimbestiga kay Satan ay may tanging hiling lang ito sa kanya at ito ay ipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Ngunit simula nang mawala si Lilith ay dito na din nawala ng gana si Beelzebub na mabuhay. Matapos maayos ang stadium ay sinimula na ang ika-8 round ng Ragnarok. Unang ipinakilala ni Heimdall si Beelzebub kaya hindi lang ang mga tao ang natakot dahil pati ang mga Diyos. Nagtataka si Gol kung bakit kaya ayaw ng ibang Diyos kay Beelzebub.
Nang ipinakilala ni Heimdall si Nicola ay may matindi ding entrance na inihanda si Nicola kaya sinamantala ni Heimdall ang pagkakataon na ito na gamitin ang kanyang talento kung gaano siya kagaling magpakilala ng mga kalahok. Pagkasimula ng laban ay biglang nilapitan ni Nicola si Beelzebub na siyang ipinagtaka ng mga manunood. Base sa mga kwento na naririnig ni Nicola tungkol kay Beelzebub ay naiisip niya na magandang pagkakataon ang laban nilang dalawa sa kanyang pananaliksik. Pero isa lang ang nakikita ni Beelzebub na mangyayari sa kanilang laban at ito ay matalo si Nicola. Sinigurado naman ni Nicola kay Beelzebub na kahit ano pa ang mangyari sa kanya ay may kakayahan pa din ng mga tao na hindi kayang pigilan ng mga Diyos. Dito na sinimula ni Beelzebub ang pag-atake at buti na lang ay naiwasan ito ni Nicola. Dahil sa lakas ng impact ng atake ni Beelzebub kahit hindi siya gumalaw ay inakala ng iba na isa itong mahika. Ngunit nilinaw ni Nicola na hindi ito mahika dahil isa din itong siyensya. Base sa obserbasyon nila Galileo at Thomas Edison ay klarong-klaro na gumamit ng vibration si Beelzebub. Muling umatake si Beelzebub at gamit ang kanyang sandata na gawa din sa vibration ay nagawa niyang madaplisan si Nicola. Ayon kay Hermes ay tinatawag na Palmyra ang super vibration na ito. Napakalakas nito na kahit umano ang ipinagmamalaking katawan ni Ares ay mawawasak lang sakaling matamaan nito. Base sa ipinapakitang pagiging agresibo ni Beelzebub ay patunay lang ito kung gaano kaimportante sa kanya si Hades. Gayunpaman ay sigurado si Brunhilde na kakayanin ng armor ni Nicola na tinatawag na Super Automaton Beta na tapatan ang teknik ni Beelzebub. Dito na din nagsimulang umatake si Nicola at sa bawat bitaw niya ng kanyang suntok ay nagdudulot ito ng matinding pinsala sa natatamaan nito. Gamit ang life energy ni Gondal ay naisasalin nito para maging ultra high voltage at tinitipon sa kamao ni Nicola. Tinatawag itong plasma pulse punch o sa madaling salita ay PPP. Muling sumugod si Nicola pero mas nadagdagan pa ang kanyang bilis hanggang sa gamitin na din niya ang plasma pulse jet punch. Ngunit matagumpay itong nasangga ni Beelzebub gamit din ang kanyang vibration wall na tinatawag na Soratsumake. Akala niya ay narating na ni Nicola ang limitasyon nito kaya siya naulit ang umatake. Kaya nilinaw ni Nicola na pagdating sa siyensa ay walang limitasyon. Sinubukan niyang sanggain ang atake ni Beelzebub ngunit hindi niya akalain na mas malakas pa pala ito sa kanyang inaasahan. Akala ni Gol ay isang ordinaryong staff lang ang hawak ni Beelzebub kaya ipinaliwanag sa kanya ni Brunhilde ang nagagawa ng staff na ito na tinatawag na Staff of Apomies. Kapag hawak pala ito ni Beelzebub sa kanyang kaliwang kamay ay nakakalikha ito ng matinding pangdepensa na kayang pigilan ng Heavenly Emperor's Thunder Hammer. At kung hawak naman niya ito sa kanyang kanang kamay ay kaya niya namang lumikha ng atake na kayang wasakin kahit ang Armor of Gods. Kinakatawan niya pareho ang Baal at Zebul o ang Beelzebub's two faces. Pero dahil sa ginawang atake ni Beelzebub gamit ang Apomies ay namanghalang dito si Nicola. Nais niya sanang hiramin ang Apomies para alamin kung paano ito gumagana ngunit kaagad siyang tinanggihan ni Beelzebub. Akala ni Beelzebub ay walang kakayahan si Nicola na talunin siya ngunit dito pa lang pala magsisimula si Nicola. Nakumpleto na pala ang kanyang Gematria Zone Prison na kanina pa niya inihahanda. Katapos ay nilinaw niya kaagad kay Beelzebub na sa loob ng Gematria Zone ay siya ang Diyos sa kanilang dalawa. Namamangha naman ang iba na nagagawa niyang lumutang kaya ipinaliwanag ni Edison kung paano ito nangyari. Tinatawag itong anti-gravity system na kayang manipulahin ang gravity. Bagamat hindi ito nalikha ni Nicola ay matagal niya na itong natapos sa kanyang isipan. Sa tulong din ni Gondal ay naging realidad ito gamit ang Super Automaton Beta. Biglang umatake si Nicola at bagamat nasangga ito ni Beelzebub ay nabigyan niya pa din ito ng pinsala. Pero dahil lumulutang na siya ay nagagawa niya ng paglaruan si Beelzebub gamit ang kanyang bilis. Ngunit hindi naman pumayag basta-basta si Beelzebub na gawin niya ang kanyang mga gusto kaya pagkasugod niya muli ay nag-counter ito bigla. Dahil dito ay ginamit niya na ang Plasma Pulse Punch Surprise at muli na naman niyang napuruhan si Beelzebub. Sa sobrang inis na ni Beelzebub ay sinabihan niya si Nicola na hindi na makakatama muli sa kanya ang kamao nito. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla na lang itong mag-teleport sa kanyang likuran. Ilang buwan lang katapos ng pagkasawi ni Nicola ay ginamit ang kanyang final research para magsagawa ng top secret experiment. Ang experiment na ito ay para lang sana masubukan kung kaya bang maging invisible ang barko sa radar. Ngunit nang sinimulan nila ito ay nagulat na lang ang mga nakakita nang biglang maglaho ang barko. Katapos ay bigla itong lumitaw sa layong higit kumulang 363 kilometro. Karamihan sa mga sakay ng barko ay nasawi at nawala habang ang mga nakaligtas naman ay nakaranas ng malalang mental breakdown.
Dahil dito ay napagdesisyonan ng nasa nakatataas na ibaon ng research na ito. Matapos ang ginawang atake ni Nicola ay nagulat na lang ang mga manunood na nakahandusay na si Beelzebub. Habang takang-taka pa din ang iba sa ginawa ni Nicola ay alam na ni Beelzebub na teleportation ang ginawa nito. Maliban dito ay alam niya na din ang tatlong limitasyon ng teknik ni Nicola. Inisa-isa niya ang mga ito kaya namangha sa kanya si Nicola. Ipinaliwanag naman ito ni Nicola sa mas detalyadong paliwanag at sinabi din niya na 2 beses niya na lang pwedeng gamitin ang kanyang teknik. Sakaling gumamit siya ng lagpas pa sa 2 ay posibleng bumigay si Gondal at kasama siya ay baka maglaho sila pareho. Sa tindi ng tinumong pinsala ni Beelzebub ay muli niyang naalala ang araw nung hinamon niya sa isang laban si Hades. Tinanggap ni Hades ang kanyang hamon ngunit sa laki ng agwat ng kanilang kakayahan ay nabugbog lang siya. Gayunpaman ay ikinatuwa niya pa din ito dahil sa wakas ay nakahanap na din siya ng magliligpit sa kanya. Hindi niya pala magawang saktan ng kanyang sarili dahil kusa siyang pinipigilan ng kanyang katawan. Para sa kanya ay isa itong sumpa na iniwan sa kanya ni Lilith para mabuhay siya ng matagal habang nagdudusa. Pero para kay Hades ay hindi ito isang sumpa kundi isang panalangin sa kanya ni Lilith. Dapat umano ay isipin niya muna paano mabuhay kaysa unahin ng pag-iisip paano mamatay. Kung gusto niya pa ding mamatay ay bumalik na lang siya sa susunod pag mas malakas na siya. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik nga siya pero sa pagkakataon na ito ay hindi na siya nagpunta dito para makipaglaban. Gayunpaman ay naniniwala pa din siya na kailangan niya pa ding masawi. Napagtanto niya na kailangan niyang mabuhay pa ng matagal para mahanap ang pinakapangit na kamatayan na posible mangyari sa kanya. Dito na ibinigay sa kanya ni Hades ang Staff of Apophis dahil habang gamit niya ito ay hindi siya basta-basta masasawi. Sinisisi niya na ngayon si Hades dahil parang naging mas masamang Diyos pa siya ngayon. Nung una ay gusto niyang masawi pero ngayon ay mas gusto niya nang ubusin ang sangkatauhan. Nakilala kaagad ni Zeus ang kanyang gagawin at ito ay ang ipinagbabawal na teknik sa Helheim. Sinubukan ni Nicola na umatake ngunit hindi niya pa din napigilan ang inihahandang teknik ni Beelzebub. Ito pala ay ang tinatawag na original sin of Helheim Form Zero Chaos. Sa sobrang lakas nito ay nagdulot ito sa pagkawasak ng buong entablado. Bagamat nakaligtas pa si Nicola dito ay halos mawasak naman ang kanyang armor. Ginamit na din pala ito dati ni Beelzebub sa Helheim at sa mapaminsalang lakas nito ay ipinagbawal na ito ni Hades na gamitin muli sa Helheim. Ang problema lang sa teknik na ito ay pwede din itong ikapahamak ni Beelzebub. Isinakripisyo pala ni Nicola ang isa niyang Tesla coil sa pamamagitan ng paggamit ng matinding plasma pulse punch para tapatan ang atake ni Beelzebub. Gusto niyang patunayan na wala talagang katapusan para sa mga tao. Ipinakita dito ang mga panahon nung 5 taong gulang pa lang siya. May kapatid siyang nagngangalang Dane na nooy pinakamatalino sa nayon at siyang inaasahan ng nayon sa pagdedesenyo. Naatasan ito na magdesenyo ng mas malaking windmill pero nababahala ito na baka hindi gumana ang kanyang disenyo. Gayunpaman ay hindi niya matatanggihan ang nag-request nito sa kanya dahil natutuwa siya tuwing nakikita niyang masaya ang kanilang mga kanayon. Kaya binigyan na lang siya ng lakas ng loob ni Nicola dahil katulad sa luto ng kanilang kapatid na hindi masarap nung una ay unti-unti itong naging masarap hanggang sa maging paborito na nila ito. Sa kasagsagan ng construction sa bagong windmill ay nagkaroon ng bagyo kaya pinuntahan ni Dane ang windmill para tingnan ang kalagayan nito. Ngunit nang hindi siya nakabalik kaagad ay pinilit ni Nicola na sundan siya. Natamaan pala siya ng kidlat na siyang ikinasawi niya kaagad. Makalipas ang ilang linggo nang makumpleto ang windmill ay nagtaka sila na hindi ito gumana. Simula nung araw na iyon ay araw-araw nang nasa geometria zone na iniwan ni Dane si Nicola. At makalipas ang 6 na taon ay matagumpay niyang napagana ang windmill dahil sa bagong blueprint na ipinasa niya. Pero para sa kanya ay hindi bagong blueprint ang ibinigay niya dahil inayos niya lang ang orihinal na blueprint ng kanyang kuya. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pananaliksik para sa kanyang pangarap na ikonekta ang siyensya at sangkatauhan papunta sa hinaharap. Muli siyang bumangon para ipagpatuloy ang laban at inactivate niya din muli ang geometria zone. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang laban at nagtataka si Adamas kung bakit hindi nalang gamitin muli ni Beelzebub ang Chaos para tapusin na si Nicola. Alam ni Zeus na imposible na ito dahil wala nang lakas si Beelzebub para kayanin ang impact ng Chaos. Bagamat malaki din ang posibilidad na hindi na din umubra pa kay Beelzebub ang teleportation ay may natitira naman pa na isang Tesla coil kaya mahirap pa ding masabi kung sino ang mananalo. Nang mapahinto si Nicola nang nagkalat na parte ng nasirang entablado ay sinamantala ni Beelzebub na umatake. Pero dahil sa tindi na ng pinsala na natamo niya ay kusang nagre-react ang kanyang katawan na huminto na.
Matagumpay niya itong nakontrol at gamit ang Sora at Tav ay nagawa niyang mapuruhan si Nicola. Akala ng lahat ay sigurado na ang pagkatalo ni Nicola kaya nagulat na lang sila nang bigla itong sumigaw sa sobrang pagkamangha ng ginawang atake ni Beelzebub. Muli niyang inactivate ang natitirang Tesla coil dahilan para mabigyan muli ng pag-asa ang mga tao. Sinugod niya si Beelzebub at dahil sinasanggalang nito ang kanyang mga suntok ay ginamit niya na ang Plasma Pulse Punch Mobius. Sa sobrang bilis ng kanyang mga suntok ay tanging pagsanggalang ang magawa muna ni Beelzebub. Hindi naman nababahala dito si Adamas dahil sa oras na mapagod si Nicola at huminto ito sa pagsuntok ay katapusan niya na. Pero alam ni Zeus na kahit din si Beelzebub ay hirap na ding mapanatili ang kanyang vibration para maprotektahan ang kanyang sarili. Ilang segundo ding tumagal ang atake ni Nicola hanggang sa biglang bumigay ang kanyang katawan dahil sa natamo niyang pinsala kanina. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Beelzebub na pahintuin ang kanyang suntok. Tatapusin na sana siya ni Beelzebub pero nagawa pa niyang magamit ang Plasma Pulse Punch Jet dahilan para mapagamit ng Sora at Simic si Beelzebub. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay teleport pala ni Nicola ang kanang kamay nito sa kanyang likuran na siya ding ikinagulat ng lahat. Dahil dito ay parehong kamao na ni Nicola ang kailangan niyang sanggain at tinawag ni Nicola ang atake niyang ito na Plasma Pulse Punch Cross. Ginamit niya ang kaliwang kamay niya para sanggain ang kanang kamao ni Nicola at matagumpay naman niyang nailagan at kaliwang kamao nito. Pero hindi lang niya pala ito nailagan dahil nakapag-counter din pala siya. Naisip ni Nicola na lamang lang siguro si Beelzebub ng isang hakbang sa kanya. Pero katwiran ni Beelzebub ay nagtiwala lang umano siya na ang kagaya kay Nicola ay hindi lang aasa sa palakasan. Bago maglaho ni Nicola ay sinamantala niya ang natitirang oras niya na ipaalala sa mga tao na sa naging laban niya ay nagkaroon na naman ng panibagong nadiskubre ang sangkatauhan. Basta hindi lang sila susuko ay hindi kailanman magwawakas ang sangkatauhan at ang siyensya. Dahil sa kanyang mga sinabi ay hindi ganong napanghinaan ng loob ang mga tao sa kabila ng kanilang pagkatalo. At dahil naman sa pagkapanalo ni Beelzebub ay nag-iba bigla ang pagtingin sa kanya ng ibang Diyos. Pinuntahan ni Zeus sila Ares na kagaya sa mga ito ay hindi pa din makapaniwala sa huling atake na ginawa ni Nicola. Alam ni Zeus na kung hindi si Beelzebub ang kaharap ni Nicola ay posibleng natalo sila sa round na iyon. Ginawa namang inspirasyon nila Edison at ng ibang scientist si Nicola para ipagpatuloy nila ang kanilang pagsasaliksik nang sa gayon ay makamit nila ang mga sinabi ni Nicola. Habang patuloy pa din sa pag-iyak si Gol ay iniwan na siya ni Brunhilde para ipanalangin ang panibagong kalahok na nasawi sa Ragnarok. Ngunit habang ipinagluluksa niya si Nicola ay nagulat siya na andito pala si Buddha. Papagalitan niya sana ito sa pagtakas nito sa hospital pero bigla itong may itinanong sa kanya. Tungkol umano ito sa kanyang dating nobya na si Siegfried na kasalukuyang nakakulong sa Tartarus. Nais nitong malaman kung may koneksyon ba ang Ragnarok kay Siegfried ngunit nilinaw ni Brunhilde na hindi niya umano ex-boyfriend si Siegfried. Katapos ay umalis kagad dito si Brunhilde kaya wala ding nakuhang impormasyon si Buddha. Habang nag-uusap ang dalawang bantay ng Tartarus tungkol sa standing ng Ragnarok ay biglang may isang preso ang nagtanong sa kanila. Hindi ito makapaniwala na tabla na ang standing ng Ragnarok. Dahil isa siyang half-human half-god ay tinanong siya ng mga bantay kung saan siya pumapanig. Ngunit ilang sandali lang ay napagtanto ng isa kung sino ang kinakausap nila. Si Siegfried pala ang kinakausap nila kaya dali-dali silang umalis dito dahil ipinagbabawal sa kanila ang pakikipag-usap dito. Biglang naalala ni Siegfried si Brunhilde at hindi niya maiwasan na mag-alala dito. Habang papunta sila Zeus sa Diyos na isasabak nila sa pangsyam na round ng Ragnarok ay halatang stress na stress si Ares matapos nitong malaman kung sino ang Diyos na ito. Ito pala ang isa din sa 12 Olympian god na si Apollo kaya nang makita ito ni Ares na nagpapakasarap lang ay mas lalo lang siyang na-stress. Natuwa si Apollo nang makita si Ares na itinuturing nitong best friend. Sa sobrang pagkainis ni Ares ay inatake niya si Apollo pero inilagan lang ito ni Apollo kaya dumiretso tuloy siya sa pool. Dito na sinabi ni Zeus kay Apollo na ito na ang susunod na lalaban sa Ragnarok. Hindi pala alam ni Apollo ang mga nangyayari sa Ragnarok kaya nagulat din ito na natalo sila Poseidon, Hercules at Hades. Pero alam niya na ibinuhos ng mga ito ang lahat sa laban kaya hindi sila dapat na malungkot pa. Dahil gusto siyang makita ng mga chika babes na lumaban taglay ang nakakasilaw niyang kagandahan ay napagdesisyonan niya na lumaban sa ikasyam na round. Pinuntahan naman nila Brunhilde ang pantapat nila kay Apollo at ito ay si Leonidas ng Sparta. Sa una ay tumanggi pa si Leonidas na lumaban dahil gusto niya na dapat ay siya ang una o huling lalaban. Pero nang malaman niya na si Apollo pala ang makakatapat niya ay pumayag na siya na lumaban.
Nagpakita na din dito ang magiging divine weapon niya at ito ay si Gerolol. Dahil parehas silang ayaw magtiwala kagad sa isa't isa ay nagkasubukan muna sila. Nang makontento na sila pareho ay dito na nila isinagawa ang Volunder. Sa pagsisimula ng ika-9 na round ay unang ipinakilala ni Heimdall si Leonidas. Sa tindi ng kanyang mga naging karanasan sa mga digmaan ay ramdam ng mga manunood kung bakit siya kinilalang pinakamatapang na hari. Nang ipinakilala si Apollo ay nasilaw naman ang mga manunood sa dala nitong liwanag. Dahil dito ay nagtilian kagad ang mga chika babes na humahanga sa kanya. Pagkasimula ng laban ay dali-daling sumugod si Leonidas kaya nabigla tuloy ang mga manunood. Dahil madali lang naiwasan ni Apollo ang atake ni Leonidas ay muling umatake si Leonidas ng sunod-sunod hanggang sa madaplisan niya ang buhok ni Apollo. Dito niya na din ipinaalam kay Apollo ang pagkainis niya sa Diyos na ito. Ipinakita dito ang panahong sumalakay ang Persian army na pinamumunuan ni King Xerxes para sakupin ang Greek city-states kung saan kabilang din ang Sparta. Ang problema ay nagkataon na Carnia Festival o isang ritual para sa pagsamba sa Diyos nilang si Apollo. Nababahala ang ibang miyembro ng Spartan Elder Council na ipagpaliban ito para sumabak sa digmaan dahil baka parusahan sila ni Apollo. Kilala ito sa tawag na Oracle of Apollo na ilang henerasyon na nilang dinadaos. Nais ng ibang elder na kung matapos na lang ang festival nila haharapin ang hukbo ng Persian ngunit nababahala ang isang elder na baka huli na ang lahat kung hintayin pa nila ito. Kahit anong sabihin niya ay hindi pa din siya sinang-ayunan ng ibang elder. Dito na tumayo si Leonidas para sabihan ng mga elders na tanga lang ang maniniwala sa divine punishment ni Apollo at hindi nila pwedeng iasa ang kanilang buhay sa Diyos na hindi pa nila nakita. Dahil dito ay nagalit sa kanya ang mga elders at ipinaalala sa kanya na kahit siya umano ang hari ay hindi siya makakapagsimula ng digmaan ng walang basbas ng konseho. Pero wala siyang pakialam dito at dito niya na sinuntok ang rebulto ni Apollo. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasuntok ay kaagad itong nawasak. Katapos ay umalis na siya dito para harapin ang hukbo ng Persia dahil naniniwala din siya na ngayon ang tamang oras para makipagdigma. Napahanga naman ng sobra sa kanya ang kawal na si Hages kaya nagpa siya ito na sumama din sa kanya. Pero hindi lang nag-iisahan si Hages dahil 300 matatapang na mandirigma ang nabihag niya sa taglay niyang karisma. Kahit alam nilang lahat na malaki ang posibilidad na hindi na sila makakabalik pa ng buhay ay nagpatuloy pa din sila para maprotektahan ang kanilang bansa. Tinawag ang labanan na ito na Battle of Thermopylae at bagamat nasawi silang lahat ay napaatras naman nila ang hukbo ng Persia kaya parang nanalo pa din sila. Nang muling umatake si Leonidas ay ginamit niya na ang kanyang divine treasure na tinatawag na Spear Charger. Bagamat napahinto ito ni Apollo ay susundan pa pala ito ni Leonidas ng Phalanx Enchos. Pero hindi pa din ito naging sapat kaya sinundan kaagad ito ni Leonidas ng Phalanx Enchos Predovov na madali lang din naiwasan ni Apollo. Napansin ni Gol na parang nagniningning ang kamay ni Apollo na ayon kay Brunhilda ay ito umano ang kanyang divine treasure na tinatawag na Thread of Artemis. Hindi lang ito ordinaryong sinulid dahil ito ang ginamit ni Apollo para sanggain ang atake ni Leonidas. Pwede itong pang-atake at pang-depensa kaya isa ito sa pinakamalakas na divine treasure sa Valhalla. Ilang sandali lang ay ginamit na ito ni Apollo para buuin ang kanyang Phoebos Lyre. Pero hindi nagpatinag dito si Leonidas na muli lang umatake. Ang problema ay kilala ding God of Boxing si Apollo kaya nagtataglay ito ng matinding footwork dahilan para madali lang nitong ilagan ang mga atake ni Leonidas. Kaya di rin nagtagal ay nagagawa na din itong ma-counter ng sunod-sunod si Leonidas. Hindi nagustuhan nila Hages ang ganitong estilo ng pakikipaglaban ni Apollo dahil hindi umano ito nakikipagpalitan ng atake ng harap-harapan kay Leonidas. Matapos marinig ni Apollo ang kanilang reklamo ay gumuhit ito ng 2 linya na siyang magsisilbing hangganan lang ng kanilang ring dahil napansin nito na masyadong malawak ang buong entablado. Dahil dito ay naramdaman ni Leonidas na masyado na siyang minamaliit ni Apollo kaya mas lalo lang siyang nanggigil dito. Alam ng mga Diyos na delikado ang ginagawa ni Apollo pero hindi na nagtaka pa dito si Zeus dahil ganito talaga ang ugali ni Apollo. Ito din ang dahilan bakit hinahangaan siya ng nakararami kaya mas lalo tuloy siyang nagniningning at lumalakas. Ngunit hindi lang pala si Leonidas ang nainsulto sa ginawa ni Apollo dahil pati si Gerolol ay nainis din. Dahil dito ay muling nagpalabas si Leonidas ng panibagong anyo ng kanyang divine treasure. Katapos ay lumapit silang dalawa ni Apollo sa isa't isa para ipagpatuloy ang kanilang laban. Nagpalitan sila ng atake ngunit walang kaalam-alam si Leonidas na ginamit na pala ni Apollo sa kanya ang Artemis Elenchos. Pinilit niya na umatake kaya napuruhan tuloy siya ng suntok ni Apollo na sinundan pa nito ng matinding suntok.
Akala ni Gol ay tapos na ang laban ngunit hindi pala umubra ang atake ni Apollo. Dahil dito ay nagulat na lang si Apollo sa biglaang pag-atake ni Leonidas. Kaya ang nais niya sana na paluhurin si Leonidas sa kanyang harapan ay sa kanya tuloy nangyari. Inakala ng iba ay hindi na makakabangon si Apollo kaya kahit si Leonidas ay nagulat din nang biglang gumalaw si Apollo. Pinilit nito na bumangon na wala pa ding balak na sumuko na lang basta-basta. Pero sinisisi na siya ng ibang Diyos dahil sa pagiging mayabang niya dahilan para mapika naman si Ares sa mga naririnig nito. Naisip tuloy ni Hermes na gusto din ni Ares si Apollo na kaagad namang itinanggi ni Ares. Iniisip ng lahat na hindi na alam ni Apollo ang kanyang ginagawa pero alam nila Zeus na si Apollo pa din ang mas nakakaalam kung saan siya lulugar. Ito ang dahilan bakit may templo si Apollo sa Delphi na may nakaukit na salitang Know Thyself. Ayon sa kwento ay isa umano itong paalala sa mga tao na lumugar sila sa tama. Isang araw sa nayon ng Delphi ay may isang halimaw na nangangalang Python ang nanggulo dito. Sinubukan ng mga alagad ni Ares na pigilan ito ngunit hindi sila umubra. Tinatalo lang nito ang mga ipinapadala ni Ares hanggang isang araw ay napagpasyahan ni Apollo na harapin ito. Kaya nabahala na lang si Ares matapos niyang malaman ang balitang ito. Naglaban sila Apollo at Python at sa isang suntok lang ni Apollo ay kaagad niyang napabagsak si Python. Pero hindi matanggap ni Python na natalo na siya kaya napagpasyahan ni Apollo na ipagpatuloy na lang nila bukas ang kanilang laban. Paulit-ulit silang naglaban pero paulit-ulit lang ding tinatalo ni Apollo si Python. Hanggang isang araw ay inilabas na ni Python ang totoo niyang nararamdaman. Masama pala ang kanyang loob dahil walang tumatanggap sa kanya sa kadahilan ng isa siyang halimaw. Ito ang rason kaya ayaw niya sana na matalo siya sa kagaya ni Apollo na minamahal ng nakararami dahil sa taglay nitong magandang hitsura at malakas din. Pero matapos siyang marinig ni Apollo ay nagandahan lang si Apollo sa kanyang pinagdadaanan. Alam umano ni Apollo ang kanyang nararamdaman dahil magkatulad lang sila. Kumpara sa ibang Diyos ay masasabing isa lang umanong katamtamang Diyos si Apollo. Bagamat kilala siyang nagtataglay ng napakaraming talento ay hindi ito biyaya sa kanya dahil nakamit niya ang lahat na ito sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. At nagbunga ang pagsisikap niyang ito dahilan para mapabilang siya sa 12 Olympian gods. Ipinaalala ni Apollo kay Python na dapat ay ipagmalaki nito ang kanyang kagandahan sapagkat kilala niya ang kanyang sarili. Ramdam ni Python ang lahat ng mga sinabi ni Apollo kaya simula ng araw na iyon ay hindi na siya nanggulo pa sa mga tao. Nagkaroon na din siya ng mga kaibigan at para magbigay galang kay Apollo ay bumuo siya ng templo kung saan inukit nila dito ang salitang Know Thyself. Pinuri naman ni Apollo si Leonidas dahil parang kilala na din umano ni Leonidas ang kanyang sarili sapagkat nagandahan siya sa ginawa nitong atake sa kanya kanina. Kaya ngayon ay wala silang ibang dapat gawin kundi ang maglaban gamit ang natitira nilang lakas. Nakilala naman kaagad ni Brunhilda ang teknik na inihahanda ni Apollo at ito pala ay ang Moonbeams of Artemis. Lumikha ito ng malaking pana kaya sinigawan ni Brunhilde si Leonidas na wag itong sanggain. Pagkaatake ni Apollo ay tumama ito hanggang sa isang manunood dahil tumagos lang pala ito sa dibdib ni Leonidas. Matapos mapagtanto ni Gerolol na sobrang delikado ang pana ni Apollo ay bumalik ito sa original form para protektahan si Leonidas. Umatake si Apollo ng sunod-sunod at sa sobrang bibilis ng mga ito ay hindi pa din maiwasan ni Leonidas na matamaan. Pero hindi pa din siya nagpatinag at pagkaatake muli ni Apollo ay nagawa niyang maibalik kay Apollo ang bala ng pana. Kagad na nanghina si Apollo dahilan para bumagsak na lang ito. Boses sa nakita ni Zeus ay pure instinct ang ginamit ni Leonidas kaya naramdaman nito ang bala ng pana. Sa sobrang dami na ng karanasan niya sa mga digmaan ay nakuha niya ang instinct na ito. Ilang sandali lang ay muling gumalaw si Apollo at pinilit nito na tumayo. Nang makatayo na ng maayos si Apollo ay tinanong niya si Leonidas kung lumalaban ba ito para maghiganti lang sa kanya o para sa mga tao. Sinagot nito ni Leonidas na wala sa mga ito ang rason bakit lumalaban siya basta ang alam lang niya ay ngayon ang tamang oras para lumaban siya. Dahil hindi napipili ng mga tao paano siya ipapanganak ay pinipili na lang nila kung paano sila mabubuhay at mamatay basta ang importante ay susundin nila ang nilalaman ng kanilang puso. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay ipinakita ng 300 Spartans ang kanilang suporta kay Leonidas. Dahil dito ay ginamit na ni Leonidas at Gerolol ang Aletheia Sparta. Ang tingin ni Gol dito ay parang simpleng shield pero naisip ni Brunhilda na plano siguro ni Leonidas na ibalik ang diwa ng Sparta. Na kung saan hindi ito para dumipensa lang kundi para sa walang katapusang pagsugod. Kaya inihanda din ni Apollo ang kanyang pag-atake at plano niya ngayon na harap-harapang tapatan si Leonidas.
Sabay silang sumugod at ginamit ni Leonidas ang Phalanx Lambda habang ang ginamit naman ni Apollo ay ang Argyretoxis. Parehas na nawasak ang kanilang mga Divine Treasure pero nakadiretso ang kamay ni Apollo sa katawan ni Leonidas. Bagamat nakasuntok pa si Leonidas kay Apollo ay hindi na sapat ang kanyang lakas para saktan ito. Kahit natalo siya sa laban ay masaya pa din siya na naipakita niya sa lahat na ang Sparta pa din ang pinakamalakas. Wala na ding ibang masabi si Apollo kundi ang humanga na lang sa kanilang dalawa ni Gerolol. Gusto sana ng mga chika babes na gamutin kagad ang mga sugat ni Apollo pero tumanggi si Apollo. Sa isip-isip niya ay patunay lang ang mga sugat na ito na lumaban siya kina Leonidas gamit ang buo niyang lakas. Dahil hindi kaya ni Python na manood ng laban ay hinintay niya na lang si Apollo. Nang makita niya si Apollo ay dito na siya nakahinga ng maluwag at kaagad itong itinakbo sa hospital. Nakaramdam naman ng inggit si Okita matapos mapanood ang laban dahil gusto niya ding lumaban na ibinubuhos ang lahat na kanyang makakaya. Dahil lamang na naman sa standing ang mga Diyos ay hindi mapigilan ni Brunhilde na mataranta sapagkat hindi na pwede na matalo ulit sila sa susunod na round. Ilang sandali lang ay biglang pumasok si Okita para sabihan si Brunhilde na siya na umano ang lalaban at sinigurado niya din na hindi siya matatalo. Dito na kumalma si Brunhilde at ipinagkatiwala na sa greatest swordsman sa kasaysayan ng sangkatauhan ng round 10 ng Ragnarok. Kinausap naman ni Buddha si Odin dahil alam niyang umaayon na sa mga plano nito ang mga nangyayari. Susubukan niya sana na alamin kung ano talaga ang pinaplano nito ngunit ayaw siyang patulan nito. Kaya dito niya na tinanong kung sino itong si Siegfried na nakakulong sa Tartarus. Alam niyang may mga nagawa itong kasalanan ngunit sa lahat ng nagawa nitong kasalanan ay hindi pa din sapat ang mga ito para ikulong ito sa Tartarus na katulad sa pag-aaklas laban sa Valhalla o pumatay ng Chief God. Ang ipinagtataka lang niya ay alam niyang karaniwang inililigpit kaagad ni Odin ang sino mang gumagalit dito. Dito na din napasok sa kanilang usapan si Brunhilde at naisip niya na baka maliban sa pagsalba sa sangkatauhan ay isa din sa rason bakit iminungkahi ni Brunhilde ang Ragnarok ay para iligtas din si Siegfried. Pero napapatanong siya kung ano kaya ang koneksyon ng Ragnarok sa pagligtas kay Siegfried. At siguro ay napaka-importante talaga ito kay Odin na kinailangan pa itong ikulong sa Tartarus. Dahil nakikita na ni Odin na parang marami na siyang nalalaman ay nagpalabas ito ng divine treasure na tinatawag na Gungnir. Buti na lang ay nakapaghanda siya kaya nagawa niyang maiwasan ang atake nito. Nang aatake na sana ito muli ay biglang dumating dito si Beelzebub para tapatan ang atake nito. Gusto ding malaman ni Beelzebub kung ano itong matagal nang hinahangad ni Odin. Dahil base sa kanyang obserbasyon ay may hinala siya na plano nito na ibalik muli ang mga primordial gods na siyang ikinagulat ni Buddha. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Record of Ragnarok Season 3. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.